up? Magandang hapon mga ka-viewers, mga kabutingting. Sa oras na ito ay mayroon tayong gagawin. Tayo po ay gagawa ng amplifier na walang Bluetooth receiver. At kung makikita nyo ay ang amplifier natin gagawin ay walang saksakan ng Bluetooth. Kung makikita nyo mga ka-viewers, ang amplifier natin gagawin ay walang saksakan ng Bluetooth receiver. At kung mapagmasdan nyo ang kanyang pagmumukha ay talagang wala pa itong bakas na siya ay nagkaroon ng Bluetooth receiver, dahil siya ay talagang original pa sa kanyang anyo. Kung ito'y ating ipa-plug ay maririnig natin na siya ay gumagana. Kung makikita nyo mga ka-viewers, ang amplifier na ating i-convert ay gumagana nga. Dangan nga lang at ang kanyang mga pihitan ay hindi sumusunod. Ang ibig pong sabihin ng hindi sumusunod ay parang madalang ang sunod. Kung makikita nyo, pinipihit ko siya, oh. Parang hindi nagbabago. At ang kanyang bass at ang kanyang loudness ay parang hindi rin gumagana. Kaya nga lang mga ka-viewers ay hindi naman yun ang issue ang dapat natin gawin. Dahil ang issue dito ay walang Bluetooth receiver. At ang gusto ng may-ari ay magkaroon ito ng Bluetooth receiver dahil ito ay uso. Kung makikita nyo mga ka-viewers, ito yung ating ikakabit na Bluetooth receiver. Ito ang kadalasan nating ikinakabit dahil ito'y madali lang ikabit. At madali din siyang i-install. At ang module amplifier Bluetooth na ito ay hindi naman mahirap gamitin. Kaya ito ang ating ikakabit. At kung kayo po ay magtatanong kung saan natin ilalapag or ipipwesto ang Bluetooth receiver na ito, ay pwede po siya rito. Dito po sa may lugar na ito, pwede po siya dito. Pwede rin po siya dito. Pwede rin po siya dito. Ngayon, ang gagawin natin ay kailangan nating bubutasin ito. Bubutasin natin ito para itong pinakalikod ng ating Bluetooth receiver ay bumaon diyan, at pag naibaon natin diyan ay magiging maayos na ang kanyang pagmumukha. Mga ka-viewers, tayo po ay hindi live, kaya medyo may cutting tayo sa ating pag-video. Hindi kagaya ng live na lahat ng galaw natin ay makikita. Kaya nga lang, kagaya ng aking laging sinasabi, ay ang ating mga ibang viewers ay nakikiusap na kung maaari ay tayo muna ay gagawa ng video na recorded. Dahil kung tayo ay gagawa sa live, ay hindi nila nakakayang
panoorin lahat dahil yung kanilang mga load ay nauubos. At sila ay nakikiusap na nang maayos ang ating video nang hindi naman nauubos ang kanilang load. Kaya tayo gagawa ng video mga ka-viewers nang hindi rin mahaba at hindi rin naman maiksi. Yung tipong katamtaman lang. Kagaya ng gawa natin, bumo-record ito sa ating pagbubukas at pagbubutas ng unit na concert na ito ay may kunti pong cut tayong gagawin upang hindi natin mapahaba ng gusto ang ating video. Mga ka-viewers, mga kabutingting, antabay lang ha. At bubuksan po muna natin ang loob ng amplifier na ito para malaman natin kung ano ang laman, at kapag naikabit na natin ito dito sa ating sinasabi na pwede siyang pumuisto ay ituturo ko naman sa inyo kung papaano yung pag-connect ng mga wiring mula sa supply hanggang sa kanyang left and right output patungo sa input ng amplifier na ito. Okay, bubuksan po muna natin. Okay mga ka-viewer, kung makikita nyo, nabuksan ko na ang kanyang takip. At kung makikita nyo, ang loob ay maaliwalas naman at mukhang hindi naman masyadong madumi. Medyo malinis naman mga ka-viewers. Gaya ng sabi ko, dito natin siya ikakabit. Yung ating Bluetooth receiver, dito natin ikakabit. Siyempre bubutasin natin. Ang lusot niyan dito mga ka-viewers. Oh. Dito ang lusot. Okay? Ngayon bubutasin muna natin. At siyempre mga ka-viewers, kailangan kapag binutas natin yan ay tatanggalin muna natin yung pinakamukha niya. Tatanggalin muna natin yung pinakamukha niya para walang disturbo sa ating pagbubutas. Ito na mga ka-viewers, natanggal ko na yung harap. At kung makikita nyo, ang amplifier ay wala ng harap. Dahil tinanggal ko nga ang kanyang harap. Kailangan kasing tanggalin ang harap mga ka-viewers. At para malaya tayong magbutas dito para dito. Dito, bubutasin natin sa dyan. Okay mga ka-viewers, hindi ko na papakita kung paano ang pagbutas dahil masyadong matrabaho yun at hindi naman tayo live para mabilis na natin magawa ito. Mamaya, pagka nabutas na natin yan, ay ipapakita ko rin sa inyo. Mga ka-viewers, ito na. Kung makita nyo mga ka-viewers, pinupurmahan ko na yung gagawin natin na pagbubutas. Ito na po yung pinaka-guide natin para maikabit natin itong Bluetooth receiver. Kung makikita nyo, nilagyan ko na siya ng forma. Para dyan po sa forma na yan, yung pinakaguhit na yan, dyan po pinaka-guide natin para mabutasan po natin ang frame na ito. At kung makikita nyo mga ka-viewers, wala tayong gamit na iba kundi yung drill. Tsagaan lang po talaga ang pagbutas nito dahil wala pa tayong ibang panggamit na pangbutas. Okay mga ka-viewers, bubutasin ko na. At kung makikita nyo, ready ng ating drill. Hindi ko na bibidyohan ang pagbubutas gawa ng masyadong matagal ang pagbubutas nito. Baka umaba yung video natin. Kailangan lang natin ng insaktong video. Okay? Bubutasin ko muna. Okay mga ka-viewer, butas na. Kung makikita nyo, ang mukha ng concert na ito ay butas na. At kung makikita nyo, ay papasok na yung ating Bluetooth receiver. Okay mga viewers, itutornilyo lang muna natin at ng ating may wiring at nang mailagay natin doon sa kanyang tahanan. Kung makita nyo, nakasalpak na siya. Ngayon, siyempre mga ka-viewers, iisipin nyo saan kaya natin itatap yan. Kung makikita nyo mga ka-viewers, ayan yung kanyang mga wiring. Ito yung kanyang left and right mga ka-viewers. Ito yung left
tapos yung gitna, yan yung ground, at yung kabila ay right. At nakikita nyo itong nakalawit na ito yung kanyang antena. At ito naman yung kanyang supply, yung nilagyan natin ng buhol, yan yung positive. Positive 12 volts ang kailangan natin. Ngayon mga ka-viewers, saan tayo kukuha ng 12 volts? Hahanap tayo ng 12 volts na ka-viewers, hahanap tayo ng 12 volts para magkaroon siya ng supply. I-on natin itong supply, itong on. I-on natin para makita natin kung nasaan yung 12 volts na kailangan natin. Ngayon mga ka-viewers, mayroon tayo ditong supply patungo sa kanyang preamp. Ito kung makikita nyo. Kung makikita nyo mga ka-viewers ay mayroon ditong nakaabang na 12 negative at saka 12 5 positive. Okay, dito tayo kukuha sa may positive niya. Nakalagay dito sa kanyang supply ay positive 12. Pero ang reading sa tester ay 8.3 lang siya. Okay mga ka-viewers? Nakalagay sa kanyang tester ay okay, 7.8. Kanina 8.3, ngayon nag 7.8. Okay mga ka-viewers, positive po yan. At yung gitna nito, ito ay ground. Wala pong reading yan mga ka-viewers, oh. At yung kabila ay siyempre negative yan. Kasi ang supply ng ating preamp ay negative 8 volts at saka positive 7.9 volts. Okay mga ka-viewers, dito na tayo kukuha ng kanyang supply sa may supply ng preamp na to. Tingin ko kaya na dito kasi ang atin ng mga Bluetooth receiver na ating ilalagay ay pwede naman siya mula sa 8 volts hanggang 12 volts. Kahit mag 7 volts ay pwede pa rin. So itatap natin dyan. Ngayon mga ka-viewers, itatap ko muna. Okay na mga ka-viewers, gaya ng sabi ko sa inyo kanina ay dito natin itatap yung kanyang supply sa may supply ng preamp. Yung positive niya, ito yung may buhol, at yung pinakagitna, yung positive yung may buhol, yung pinakagitna yun yung ground. Kung makikita nyo, i-on natin ha. Okay, nakita nyo mga ka-viewers ang i-on natin. I-off ko muna para makita nyo ulit. Off. I-on ko. Okay, makita nyo, nag-high siya mga ka-viewers, nag-high. Hindi suplado ang Bluetooth receiver na kinabit natin. Okay mga ka-viewers, at kung titisterin natin para sa ating kasiguraduhin ay testirin natin kung ilang voltahe ang pumapasok. Kung makikita nyo, ang voltahe pumapasok sa kanya ay light. Testirin natin. Yan, hawakan ni Mikey kasi kumakalas. Okay, kung makikita nyo, ang voltahe pumapasok sa kanya ay 7.8. Okay mga ka-viewers, pagdating dito sa kanyang IC sa may Bluetooth receiver, ayan, sa may Bluetooth receiver sa kanyang IC, may nakalagay siyang 4.9. Okay mga ka-viewers, ang entrada niya ay 7.8. Okay, yan ay nanggagaling dito sa ating preamp supply. Okay, ngayon, siyempre, isipin natin, itong pinaka left and right niya, saan natin ikakabit yan? Okay mga ka-viewers, papaliwanag natin ha, para maliwanag sa mga newbie na gustong matuto. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, yung magkabilang gilid, yan yung tinatawag nila left at saka right, yung kabilang gilid, no? Gilid dito at saka gilid sa kabila, left and right. Yung pinakagitna, yan yung ground. So, ngayon, titignan natin dito sa kanyang harapan ay mayroon siyang bakante rito na pwede natin paglalagyan. Kung makikita nyo dito sa kanyang switch ay mayroon po dito nakalagay na tape. Alam naman natin na ang tape hindi na uso. Okay mga ka-viewers, dito natin siya itatap sa tape para yung audio ng ating Bluetooth receiver ay papasok dito sa tape pag sinisilik ng ganito. Pag sinisilik ng ganito sa tape, ay papasok siya.
Saan sa tape natin ipapasok mga ka-viewers? Dito po ang connection niya, no? Kung makikita nyo mga ka-viewers, dito ang connection niya, no? Dito ang connection niya, no? Sa tape dito. Ayan, ito po yung pinaka-tape niya, di ba? Yan, yung pinaka-tape. At dito sa kabila niyan, andi dito yung kanyang connection. Dito natin ihihinang yung out ng ating Bluetooth receiver para kapag pinatugtog ng ating Bluetooth receiver ay papasok yung tunog. Okay, hihinangin ko muna at hindi ko mabibidyohan gawa ng mahirap ho magkakamera kapag nakahawak sa kamera, nakahawak sa panghinang. Ay dalawa lang po ang kamay natin mga ka-viewers. Pag naghinang tayo, yung isa LED, yung isa panghinang, wala pong maghawak ng camera. Gawa ng wala po tayong kasama dito. Okay mga ka-viewers, ihihinang ko muna. Ito na mga ka-viewers. Kung makikita nyo, na-wiring ko na. Kung makikita nyo, ay ito yung pinaka-positive niya at saka negative. Dito natin siya kinoconnect sa kanyang preamp supply na patungo dito sa kanyang preamp galing dito sa kanyang amplifier. Ito kasi nga supply na ito mga ka-viewers ay mayroon siyang negative 8 at saka negative 8 at saka positive 8. Nilagay natin yung pinaka-supply nitong ating Bluetooth receiver sa positive 8, tapos yung pinakagitna niyan ground, at itong kanyang left and right out ay pumunta dito sa gumapang yan sa dito, papunta dito sa kanyang tape. Kung makikita nyo, sinabi ko kanina dito sa may tape niya ipapadaan, sa may pinaka-tape niya dito. Dito sa may tape natin siya pinapadaan, hinihinang natin siya dyan. Tapos kung makikita nyo, yung kanyang antena ito, nakahiwalay na antena to, ay isinabay na rin natin. Tapos pinapunta natin dito, tapos dito natin siya binuhol na lang. Sinabay na lang tayo para hindi naman siya kakalat-kalat. At kahit na nakaganyan yan, medyo makakasagap na rin ang signal niya. Ngayon, para sa ating final test, i-on na natin ang ating ginagawa at malaman natin kung okay na. Power on. Kung makikita nyo, naka-Bluetooth speaker na, no? Ngayon, ang gagawin natin, may cellphone tayo dito. I-connect natin sa cellphone yung Bluetooth na ito. Okay mga ka-viewers, i-connect natin. Kung naririnig nyo mga kabuting-ting, ang sabi ng ating assemble na Bluetooth receiver ay Teng-tong. Ibig sabihin, pag Teng-tong ay connected na. Ngayon, magpi-play tayo ng tugtog dito sa ating cellphone. At wait lang, at medyo naglo-loading yung cellphone. Okay mga ka-viewers, atin lang munang ilagay sa pwede tayo magpatugtog at nang malaman natin kung connected na nga ang sound. Ayan, okay. Ipi-play natin. Okay, naka-play na siya. Lagyan ng volume. Kung makikita nyo mga kabuting-ting, tumugtog na. Okay. Kung makikita nyo mga ka-viewers, gumana na yung ating Bluetooth receiver. At kung atin siyang ipopost, malalaman natin na connected siya. Ipopost natin. Okay? Pinupost natin yung video na katunayan na siya ay connected sa ating Bluetooth receiver. At i-play natin uli. Okay, tumugtog. At dito natin siya kinakabit sa kanyang sa kanyang tape natin kinakabit. Kung makikita nyo sa kanyang tape ay dito natin nilalagay sa kanyang tape. Isi-select natin ang tape, tingnan nyo. O di ba, nawala yung tunog kasi nakalagay dapat siya sa tape para tumunog yung ating Bluetooth receiver. Okay mga ka-viewers, tumunog na. Okay na, successful na ang ating ginawa na Bluetooth receiver, concert amplifier. Yung ating concert amplifier na kinonvert natin ng Bluetooth receiver. At kung makikita nyo, pwede rin tayo ditong sasalpak ng USB. Kung gusto natin magsasalpak dito ng USB ay pwede rin tayo mag-USB dito, sasalpakan natin. Ipopost muna natin yung ating video, ipopost muna natin. Okay, nakapost na at isasalpak natin itong ating USB para maraman natin na kung working ba ang USB. Sasalpak ko. Kung makikita nyo, nagre-reading, nagbi-blinking.
Okay, nagbibili. Okay mga ka-viewers, narinig nyo? Gumana ang USB. Ngayon, titistingin din natin ang kanyang tuner. Yung kanyang tuner, titistingin din natin. Ilalagay na sa FM, kung gumagana rin ang FM. Okay, tatanggalin natin yung USB para matisting natin ang FM. Ayan, FM. FM. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. AUX mode. Bluetooth mode. Okay na mga ka-viewers, gumana na yung ating Bluetooth receiver. At kung makikita nyo ay magpi-play pa tayo ng isang video rito. Nanawagan na ko, no? Sa Ayun. kuyag nga nawala. Kuha ni siya ng itumon, nakugmata, isla ng ilong, tapos putot. Palihog yung taon, huwag din sa tuloy nakakita. Ayaw, naging taon yung iuli. Okay na mga ka-viewers, gawa na. Okay na mga ka-viewers, gawa na yung ating Bluetooth receiver. Ganun lang mga ka-viewers, mga kabutingting ang paggawa. Unang-una, dapat may sasalpak nyo muna yung Bluetooth receiver. Pagkatapos nyo may salpak ang Bluetooth receiver, ay iwa-wiring nyo. Unang-una mga ka-viewers, sikap tayo ha. Ang supply ng Bluetooth receiver natin ay hindi natin kailangan na mamumroblema. Dahil ang Bluetooth receiver na nabibili ngayon sa online ay kadalasan naman 12 volts na. At yung ating amplifier na paglalagyan, basta mayroon pa tayong makakapat at 12 volts doon at mayroon namang makukuhaan, hindi na natin kailangan mamumroblema ng supply sa ating Bluetooth receiver. Unang-una, andun na lahat, kumpleto kakabit na lang. Ganun lang po kasimple mga ka-viewers. Wala na po kayong kailangang idagdag pag kayo ay nagkabit ng Bluetooth receiver. Nandoon na po sa amplifier lahat ng supply na kailangan. Kaya mga ka-viewers, nawa mayroon kayong kunting napulot at may natutunan kayong kaalaman sa ating pag-assemble ng Bluetooth receiver na ito na ating ginagawa, na simpleng-simple lang, pero kung tayo ay nagsusumikap na matuto, ay natututunan din po natin mga ka-viewers. Hindi na po natin kailangang habaan ng ating video. Gawa ng alam naman natin na tayo ay record lang, at gaya ng sabi ko sa inyo ay hindi naman po pwede na habaan pa natin ang ating video. Gawa ng mayroon nga nag-detect sa atin para ay mag-record na lang tayo para naman mapapanood nila ng maayos ang ating video, dahil ang ating live ay sobrang haba po talaga mga ka-viewers. Okay mga ka-viewers, kung makikita nyo ang aking ginawang Bluetooth receiver ay okay na. Gumagana na siya. Maganda na po ang kanyang performance mga ka-viewers. Ganun lang mga ka-viewers ang pag-assemble. Napakadali lang po. Hindi po kailangan na gamitan ng napakahirap na utak. Napakadali lang po talaga. Basta may sasalpak nyo po yung Bluetooth receiver dito, may sasalpak nyo at may wiring nyo ng tama, gagana na po. Basta lagi nyo tatandaan, tiwala lang po sa sarili at good luck. I love you all. Wala pong master mga ka-viewers. Sa ating ginagawa ay hindi po ito gawa ng isang master, dahil tayo po ay marunong lang pong gumawa. Wala pong master. Ang ating kinikilalang master ay yung master na nasa itaas, na dakilang lumikha ng bawat isa sa atin. Hanggang dito na lamang mga ka-viewers, at sana datnan kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan, at naway ligtas kayo sa anumang uring karamdaman. Naway tayong lahat ay safe. Magandang gabi po, at gabi na po talaga. Okay. Goodbye.